ang iba ay nangungonsibisyon. So, gayong mga kapatid, again, this evening, ito po ay gabi ng ating mga nanay. So, ating pong tatalakayin o ating babalangkasin the worth of a mother. Ano ba talaga ang halaga ng isang nanay? Hallelujah. Mahalaga po ang mensahe na ito para po natin maintindihan. Gayunpaman, batiin natin ang bawat isa. Sabi mo nga, hello blessed. Sabi mo nga, hello beautiful. At sabi mo nga, hello rich. Mga mayayaman tayo, mga kapatid. Amen? Talapakan natin si Lord. Sila Mikaelo ngayon, naglipat na sila ngayon. Praise God. Hallelujah. Nabiyayaan. Kaya mamaya, Sister Joy, magkakaroon kami ng secrecy sa office. Siguro may iaabot si Mikaelo na long envelope na white. Hallelujah. That will be appreciated. Pati din si Sian, lumipat din sila. Ay, sabi ko, excited ako kasi tatanggap ako ngayon. Ano malungkot? Hallelujah. So, ang Diyos lang naman ay mabuti. Amen! Okay, palapakan natin si Lord. Hallelujah. Again, the worth of a mother. Ano ba talaga ang halaga ng isang nanay? Sabi ng Proverbs 31:10 sa ASND translation, ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin ng ASND, mahirap hanapin ang mabuting asawa. Yung asawa na tinutukoy dyan, nanay. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. So, a name sa lahat ng uri ng halaga, napaka mas mahalaga pa ang isang nanay. So, ang sabi ng Bible, mahirap hanapin. Siguro, 1 of a million. Makakakita ka ng isang mabuting nanay. Amen. Kaya kapag ang nanay mo mabuti, nakasumpong ka. Pero hindi lahat ng nanay mabuti kasi mahirap nga po siya hanapin. Tingnan po natin ang next slide. Mabilis lang po ito. How we can illustrate the worth of your mother. Pag tinanong ka para sa'yo, sino ba si mama mo, mami mo, nanay mo, ano ba para sa'yo? Praise God. Kung i-illustrate mo sa isang salita, sino si nanay mo? Sa akin, ang aking mama, ilalarawan ko ang aking nanay sa isang salitang bayani. Because ang bayani, sila po ay handang mag-alay ng buhay para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Pero sa'yo, how you will illustrate o paano mo ba ilalarawan or i-distinguish or kikilalin ang iyong nanay? It's up to you. Tingnan natin. Next slide. Ang iba, pagkakakilala sa kanilang nanay, mabait. Ang iba, malalahanin. Ang iba ay maasikaso. Ang iba naman po ay mabuti. Ang iba ay masipag. Ang iba ay masino. Ganyan ba ang mga nanay ninyo? Amen. Ang iba ay mapagmahal. Ang iba ay maalaga. Ang iba naman ay matiyaga. Ang iba naman ay mapagbigay. Ang iba matiisin. Ang iba makalinga. Ang iba maunawain. Ang iba mapagpatawad, ang iba makadiyos, pero may iba na mabunganga. Kasi halos if they will define ng nanay, puro positive. Hinaluan ko ng isang negative because gusto ko ipaalam sa inyo na kahit ang nanay ninyo hindi perpekto. Hindi lahat ng panahon mabait sila. Hindi lahat ng panahon masino sila, masipag sila. There are times na mabunganga sila, which that is negative side ng mga nanay natin. Pero tingnan po natin mga kapatid, but most of their virtues are positive. Amen po ba? Amen. O palampakan nyo ang inyong mga nanay. Hallelujah. Kaya mga kapatid, alam nyo po, kapag pumapanaw ang isang nanay, ang una nilang naaalala at namimiss ay ang pagbubunganga. Kasi araw-araw yan. Daily routine yan. Pagkagising sa umaga hanggang sa paglubog ng araw, yan ang naririnig ninyo. Kaya tingnan nyo po, kapag ang nanay ninyo nagbakasyon,
Namimiss mo siya, parang ang tahimik ng bahay, parang mapayapa ang bahay. Why? Kasi wala ang nanay. Pero gayon pa man, ang kanilang pagbubunga nga, mga kapatid, it seems negative sa ating pakinig, pero maganda po ang kanilang layunin. Dahil again, ang mga nanay, they are also teachers sa ating mga buhay. I-acronym natin ngayon ang mother. Dinagdagan ko lang ng S, M-O-T-H-E-R-S. Kaya mabilis lang tayo. Number 1, mothers are mindful. Totoo yung kasabihan na kakainin na lang, iluluwa pa kasi naisip ang kanyang mga anak. Hallelujah. Basa tayo. So sabi po dito, an excellent woman or mother, one who is spiritual, capable, intelligent. Ang intelligent has something to do with mind. Kaya ang magulang, maalalahanin yan, inaalala, mga kapatid. Kapag ikaw ay ginabi, nag-o-overthink na ang mga yan. Ano kaya ang nangyari sa anak ko? Na-rape na kaya? Na-kidnap na kaya? Kasi nag-aalala sila para sa'yo. Agree ba kayo na ang ating mga magulang maalalahanin? Palapakan natin ang ating mga nanay. Pangalawa, mga kapatid, praise God, mothers are open-hearted. Ilang beses mo na sinaktan, ilang beses mo na sinagot, ilang beses mo na inaway, ilang beses mo na hindi pinansin, but still, they are forgiving. Amen? Mapagpatawad ang mga nanay. Basa tayo ulit. Praise the Lord. Sabi niya, excellent women, mother, one who is spiritual, capable, intelligent, and virtuous. Ibig sabihin ng virtuous, mabait or mabuti. Ang isang mabuting nanay, bukas ang puso yan. Iwanan mo yan, balikan mo yan, tatanggapin ka pa rin. Sabi nga, they are not just open-hearted, open home, and open hand. Tanggap ka pa rin ng kanilang dalawang kamay. Kahit gaano ka kasalbahe, gaano ka katigas ng ulo, gaano ka katigas kapasaway na anak, still, you are welcome in their hearts. Agree ba kayo sa mga nanay natin? And then third one, praise God, mothers are tactful. Hindi makatak. Hindi ibig sabihin ng tactful, makatak. Kasi tactful, akala nila ang Tagalog ng tactful, makatak. Ibig sabihin ng tactful, diplomatic yan. Na kung may problema, gusto nila masitel sa maayos na pamamaraan. Are you following, church? Ibig sabihin ng diplomatic, kasi ang mga tatay, opposite hindi sila diplomatic. Pag may problema, problema yan na naman, ang ganun lagi. Pero ang nanay, iba sila. Soft-hearted sila. O anak, ano ba ang problema? O nabuntis po ako na-aksidente po ako o sige pag-usapan natin, isitil natin. Praise God. So, ang nanay ay very tactful. Basa tayo. Sabi po dito, an excellent woman, mother, one who is spiritual, capable, intelligent, virtuous, who can find here, sabi niya, capable. So, they are capable, mga kapatid, ayusin ang mga problema. Again inuuna ko kayo, mahirap hanapin ang mabait na nanay. Sa ating panahon, ang hirap makakita ng mabait na nanay, kaya kapag ang nanay nyo mabait, you have something to celebrate. Amen? O sabi nga ninyo, capable. Ang galing ng nanay natin, talagang bawat problema, hindi yung siya mismo nag-create ng problema Ang sinasabi natin, ang mabait na nanay, pag may problema, magaling siya mag-ayos. Kaya nga sinasabi ko nga, ang isang nanay, kahit yan nasaktan, kahit yan masama ang loob, masama ang pakiramdam, hindi nagbabago ang kanilang responsibilidad. Ipinagluluto ka pa rin, ipinagtitimpla ka pa rin ng kape, naandun pa rin ang kanilang pag-aasikaso because hindi nababago ang isang mabait na nanay ang kanilang responsibilidad. Kaya huwag maapektuhan, may away man, may tampuhan man, ang inyong pag-aaruga ay hindi dapat nababago. So they are capable to settle or to troubleshoot every problem sa pamilya. Amin po ba? Amen. And next, pang-apat, mothers are hard worker. Agree ba kayo na ang mga nanay ay hard worker? Ang mga tatay, isa lang ang trabaho niya. Kung driver yan, mag-drive yan maghapon. Pero ang nanay,
multiple tasking. Bakit? Mag-aalaga ng anak, magluluto, maglalaba, maglilinis ng bahay. So they are multiple tasking, kaya they are hardworking. Kaya nga sa isang nabasa kong aklat, ang mga lalaki daw, pag umuwi sa bahay, na nakaupo ang inyong asawa, huwag mo naman sa dali, upo-upo ka lang. Hindi po yan, umupo-upo, maghapon din yan na napagod. Because they are hard worker. Basa tayo. So, capable ulit. Sabi po, an excellent woman or mother, one who is spiritual, capable, intelligent, and virtuous. So, excellent sila dyan. Masipag sila dyan, mga kapatid. Amen? Ang nanay nyo ba masipag? Amen. Hallelujah. So, excellent sila dyan sa paglilinis ng bahay, pagluluto, paglalaba. Excelente sila dyan. Praise God. Okay, next. Panglima na. Mothers are excellent. Bakit? Paano sila naging excellent? Binasa na po natin. Basa tayo. So, an excellent woman, mother who is spiritual, capable, intelligent, and virtuous. So, sila daw po ay excelente, magaling, matalino ang mga yan. Amen. Dapat matalino. Praise God. Hallelujah. Matatalino ang mga yan. Pag tulog ang asawa, doon nila binubuksan ang wallet ng kanilang asawa. Tinitingnan ang mga kasulok-sulukan. Kung may mga nakatago at kung may mga nakasiksik, mga tuso ang mga yan. Tandaan po ninyo yan. Dahil, again, alam ko tuloy sa Facebook, di ba ngayon ang cellphone may mga password, minsan face recognition, recognition. Ang ginawa ng asawa, pinicturan ang kanyang asawa na nakangiti at nilagyan niya ng frame. At ngayon, pag tulog ang kanyang asawa, hinaharap niya ang cellphone doon sa frame, nag-u-open. Hallelujah. Kaya, hindi rin pala secure yung face recognition dahil pag ngayon nakilala ang camera na mukha ng may-ari, magbubukas siya. So, mga matatalino ang mga yan. Hallelujah. Tama? Hindi kayo agree. Di ba may kayo, mga girlfriend nyo siya, matatalino mga yan. Hindi nyo maisahan ang mga yan. Tama, alam nila kung nagluluko ka. Alam nila kung mayroon kang chat na iba. Alam nila yan. Praise God. Because hindi lang sila nag-overthink, they are also excellent, mga magagaling ang mga yan. Mga matatalino ang mga yan. Amen? Amen, Amen po ba? Amen. Praise God. Pag nag-intriga ang asawa ng 6,000, sasabihin nila, ubus na, pero nakatabi ang 2,000 dyan. Para wala akong kukusap talaga. Amen. Matalino ang inyong asawa. Amen. Palampakan niyo si Lord. Hallelujah. Praise God. Pang-anim, mothers are relational. Ayan ang gusto ko sa mga nanay. Sabi ko nga sa pangangaral ko, matanda na ako na nangangaral, 32 years na ako nangangaral. Sabi ko, ang mga nanay ay masyado yan relational. Sabi ko nga, kung nalulunod ang inyong nanay at tatay at pamimiliin ang anak kung sino ang isasalba sa dalawa, madalas ang isasalba nanay. Bakit? Kasi mas malapit ang puso ng anak sa ina kaysa ama. Agree kayo, halin? Yeah. Pero hindi naman lahat. Praise God. Pero uulitin ko, mas malapit ang puso ng mga anak sa ina kaysa ama. Kaya bakit? Why they are close to their mother? Kasi relational yan. At most of the time, yun ang kasama sa bahay. Hallelujah. Yun ang nag-aasikaso sa bahay. Kaya natural, kung sino ang nag-aasikaso, yun ang higit nilang mamahalin. Mahal niyo po ba ang inyong mga nanay? Yeah. Praise God. They are relational. Diba, nahahag mo minsan ng nanay mo, nayayaka mo, pero ang papa mo parang ayaw magpahag, ayaw magpayakap. Sasabihin na, ang OA mo, ang OA mo. Pero ang nanay, kahit may asawa ka na, nakakayakap ka pa, minsan na may asawa na, doon pa sa gitna ng kanilang magulang, kasi gusto nila yung magulang, praise God. Pero again, kung mayroong mang relational, higit sa mag-asawa, nanay yun. Kaya sila po ay expressive. Ramdam mo ang kanilang saloobin, kaya sila ay relational. Basa tayo, bakit relational? Sila po ay spiritual. Spiritual, kasama po dyan yung soul, yung kaluluwa, yung puso. Kaya ang mga nanay natin, sila po ay mapagmahal sa anak. Kaya nga sabi ko nga,
lumalaban ang mga yan sa kamatayan kasi ang iniisip nila, mahirap maging ulila ang about to be done. Bakit number 2? Hindi ko na, pang 7 po yan. Mothers are spiritual. Dapat ang mga nanay maka-Diyos. Kasi kapag ang nanay ay hindi maka-Diyos, maghapon yan sa sugalan, maghapon yan sa chismisan, maghapon yan kung saan-saan. Pero kapag ang isang nanay ay maka-Diyos, makakatiyak ka na sila ay, basta tayo, mayroon bang binanggit na spiritual? An excellent woman or mother, one who is spiritual. Kaya kapag ang nanay mo born again, Kristiyano, you are blessed kasi sabihin man natin, mayroon something na kahigdan nila sa ibang mga nanay. Amen? Kaya ang mga nanay ninyo, i-born again nyo na, dalhin nyo na sa church kasi may advantage ang isang Kristiyanong nanay. Amen po ba? O sabi mo nga, spiritual. Mahalaga sa isang nanay kasi ang nanay na Kristiyano o may Diyos na nanay, nananalangin yan pag may problema. Laging dumudulog yan sa Panginoon. Kaya an excellent woman or mother, hallelujah, ayan po ay mayroon ka cellphone yata ni Sean yun. Hindi ko naman. May cellphone si Sean dun eh. Kanino yun? Ibenta yan, ibenta. Praise the Lord. Hallelujah. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, ang isang magulang, ulitin ko, dapat spiritual. Ang isang spiritual, pag may problema, idinudulong agad sa Panginoon. Actually, mga kapatid, again, tulad ng sinasabi ko, in every whole family, mayroong nanay dyan na nagsasakripisyo. Okay, last point, mga kapatid. So, ay ano natin, the word of a mother, in acronym natin ang mothers. Mothers, walang kulang ng S. Mothers are mindful, open-hearted, tactful, hard worker, excellent, relational, and spiritual. Yan ang nanay na mahirap hanapin. At kung ang nanay mo ay may katangian na taglay ng tulad ng ganyan, you are so much blessed. Ngayon, as I conclude, mga kapatid, tingin kayo sa akin. Ang mga nanay ay pagod po yan. Ang mga nanay, the more na napapagod, we shorten their lives. Ang buhay nila ay napapaiksi. Kaya sa pangangaral ko, sabi ko nga sa mga anak, kung gusto nyong mamatay ng maaga, ang inyong nanay, tingin kayo ha, makinig kayo, pagurin nyo lang araw-araw. Kasi kapag pagod ang magulang mo, araw-araw, again, it shortened their lives. Okay, basa tayo. Sabi po ng Ezekiel 24:15, mabuting balita Biblia, sinabi sa akin ni Yahweh kay Ezekiel. Ezekiel ay isang anak yan. Anak ng tao sa isang iglap. Sabi nga ninyo, iglap. Takasan nyo. Iglap. Anong iglap? Sa isang kisap mata, isang ganyan lang, yan ang iglap. Sa kung sarilo, segundo, isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit wag mong itatangis ni iluluha. What I'm pointing out, yamang ang mga magulang ninyo ay pagod araw-araw. As what I said, they are hard workers. And every day, ang buhay nila ay umiiksi. Why don't you maximize your time while they are living? Bakit hindi mo i-maximize ang panahon, oras, na mayakap mo, mapagsilbihan mo, maparamdam mo ang pagmamahal habang nabubuhay? Dahil, again, hindi mo masasabi kung hanggang kailan sila mabubuhay, pero isa lang ang sinabi ng Bible, sa isang iglap, pwedeng mawala ang nanay mo. Amen?
Sa isang iglap, pwedeng mawala ang pinakamamahal mong nanay. Praise God. Sabi nga sa isang pag-aaral, okay daw lang mawala ang tatay, buo ang pamilya. Pero pag nawala ang nanay, wasak ang pamilya. So malaki ang role ng nanay. So mga kapatid, ulitin ko, maximize your time. Day after day, habang nakikita mo ang nanay mo, iparamdam mo na, araguan mo na, sabi ko nga sa kanila, mga anak, kung may mga trabaho kayo, pakainin nyo na yung mga dapat mapakain. Kasi darating ang panahon, hindi na sila pwedeng kumain. Darating ang panahon, na bawal na sa kanilang kumain. Ang sinasabi ko, sabi ko nga, ngayon, malakas pang magulang ninyo, yakapin nyo na, hindi yung nasa kabaong, hindi yung na wala na, doon mo sasabihin, mama ko, bait-bait, bait-bait, ang mama mo, masikaso yun eh. Nung wala, pero ngayon bang buhay, sinasabi mo ba, ma, salamat dahil mapagmahal ka, maasikaso ka? Sinasabi nyo ba yun? Bibihira yata ang mga anak na di-appreciate their parents. Kasi halos nang nakaka-appreciate ng magulang kapag wala na. Mga kapatid, again, sabi ko nga, napakapalad. Kasi, paano ko ba illustrate? Ako po kasi naranasan ko ang buhay ng walang ina. Kasi si Pastor Lito, inulit-ulit ko, alam nyo naman na po ang buhay ko, para bukas na aklat sa inyong harapan. Wala na ho ako nanay, wala na ho akong tatay. Alam nyo po, ang isang pinakamahirap na dumarating sa isang anak na ulila, yung wala kang matakbuhan. Nung panahon na pinapulis ako, panahon na may pinagdaan na wala kang matakbuhan. Kasi iba pa rin yung may magulang na matatakbuhan. Ang kapatid, yes, matatakbuhan mo, pero not all of the time kumpara sa isang nanay. Kaya kapag kayo ay may nanay, you are blessed more than others. Hallelujah! Kaya napakapalad mo kasi may magulang na nag-aalala sa inyo. Kaya lang, ang hindi mo lang tiyak, hanggang kailan sila. Pag nawala sila, sabi ng Bible, huwag mong itatangis ni iluluhan. Hindi ko dati maintindihan. Normal, pag namatay, iiyak ka. Pero alam niyo po sa Hebrew, kaya pala daw umiiyak ang isang tao kasi sa regret at pagsisisi. Pagsisisi na ano? Na hindi nagawa ang dapat niyang gawin nung nabubuhay pa ang kanyang ina. Yun ang ibig sabihin. Kasi sabi ko, tingin kayo, kung ang nanay ninyo inalagaan mo, minahal mo, at nawala, hindi masyadong masakit. Hindi ka masyadong gagaga. Pero kapag ang nanay mo nawala at alam mo na malaki ang iyong pagkukulang, pag nawala yan, sobra yung iyak mo. Kaya di ba sabi ko, pag may binupurol at may narinig kayong malakas umiyak, lapitan mo, bulungan mo, ang sasabihin mo lang, malaki ang pagkukulang mo, no? Kasi kapag malakas umiyak, malaki ang pagkukulang. Pero ulitin ko, mga anak na narito, mahirap mawalan ng isang ina. Pwede kong hiramin ang mga mata ng anak. Isipin mo na lang na kapag kasama mo ang iyong nanay, huling araw mo nang makakasama sila. Ibig sabihin, in every day of your life, maximize. Do your utmost best. Kaya kapag nakikita ko gamitin ko lang si Jamaica, malambing yan kay Sister Joy. Sabi ko, mapalad si Jamaica kasi naandyan ang kanyang ina. Sana may nalalambing. Paano kaya kapag wala si Sister Joy? Siguro sobra yung pangungulila. Sobra yung paghahanap. Kasi nung nanay ko mamatay din, nahirapan ako nun, lalo na yung mayroon siyang sulat sa likod ng Bible. Alam niya, nakita yan nila Sister Joy na ako ang nag-alaga dyan sa Abacan. Inaano ako nun, ina-abort ako nun, pinapatay ako nun, pinaampon ako nun, iniwan ako nun, hindi ako inalagaan nun. Pero the last
days ng kanyang buhay, ako po ang nag-alaga. Kaya lang, praise God, nang mamatay siya, praise God, na-appreciate niya ako na sabi niya, to, salamat sa mga huling panahon na inalagaan mo ako. Hirap noon, lagi kami nag-aaway kasi ang isang nanay na irritable o may sakit, irritable. Inaaway ako lagi noon. Nasamid ako, praise God. Kaya ngayon, ang gawin po ninyo mga kapatid, as long as your mother lives, again, put in mind na parang yun na lang ang araw na makakasama mo siya. Pero hindi ko sinasabi na yun lang talagang araw. Ibig sabihin, para magawa nyo ang inyong utmost best. Palapakan natin ang ating mga nanay. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Awitin natin uli kanina yung inawit natin. Sa mga nanay natin, walang mahirap.